natin, no? Kahit na tumataas ang presyo ng langis, bilihin, pamasahe, no? Tayo na lang hindi tumataas. Pero kapag ang Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Lalo pa nating mararanasan ang presensya at ang pagsama ng ating Panginoon sa mga panahon ito. Pero gaano po ba natin, balik po tayo sa ating mensahe, gaano po ba natin naunawaan yung kahulugan ng ginawa ng Panginoon sa krus? So, kung meron po kayong Biblia, pakibuksan po sa Isaiah chapter 53. Mababasa po natin yung English translation sa harapan. Pero babasahin ko rin po sa Tagalog at sikapin ko po na makuha po ito sa sa maiksing oras. Dahil meron pa tayong mapapanood mamaya na presentation. Okay? So sabi nga po sa verse 1 na Isaiah chapter 53, "Who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed?" No? Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpatunay na pahintulutan ito ni Yahweh? Okay? So siguro ang unang tanong din ang tanong din natin, ano ba yung tinutukoy na ibinabalita na tila maraming mga tao ang hindi maniwala dito, no? Kaya meron po tayong titiyan ng dalawang mahalagang katanungan sa talatang ito. These are crucial questions on the message regarding the suffering servant. Dahil alam niyo po, ito ay Isaiah chapter 53. Ito ay isang prophecy, isang pahayag tungkol sa ating Panginoong Yesus. Siya po ang tinutukoy dito. At dito mababasa natin kung ano ang ginawa niyang pagsasakripisyo o yung pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin. Pero hindi lang po nagsimula sa chapter 53 verse 1. Dahil sa chapter 52 verses 13 to 15, ito po ang sinabi. Sinabi ni Yahweh, ang likod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Bababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya ay halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita at matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan at maunawa ang di pa narinig ni numan. So yung pinasa ko sa inyo, sa palagay ninyo, sino ang tinutukoy dito? Nasabi diyan, nung nakita raw ang kanyang mukha, nung siya'y makita, marami ang nagitla dahil halos hindi makilala yung kanyang anyo. Sino tinutukoy doon? Ang Panginoong Yesus. Di ba? Halimbawa, titingnan natin yung napanood natin kanina. Halos hindi na di ba? Punong duguan at ang daming sugat. Halos hindi na makilala siya, di ba mga kapatid? No? Kaya tinutukoy po rito na mensahe ay yung mensahe tungkol sa suffering servant. At sabi, sino ang maniniwala dito? Dahil, alam niyo mga kapatid, pag sinabi na tagapagligtas, no? Ang isip ng maraming tao, lalo na ng mga Hudyo, ang iniisip nila ay isang hari. No? Isang hari na makapangyarihan, na nalulupig sa kanilang mga kaaway.
No? Pero hindi nila naisip na isang ordinaryong tao ang magliligtas sa kanila. Kaya, kung naalala po ninyo, nung dumating ang Panginoong Yesus, maraming hindi naniniwala sa Kanya na siya yung tagapagligtas. Dahil, anong isip nila kay Jesus? Siya ay anak lang ng isang karpintero. No? Siya ay anak lang ni Jose. Ang iniisip kasi nilang tagapagligtas, yung magiging hari. No? Magiging pinuno nila. So, kaya sabi nga sa meron dyan nakalagay, no? Who would believe that God would choose to save the world through a humble, suffering servant rather than a glorious king? Sino ang maniniwala na pipili ng Diyos na iligtas ang mundo, ang sanlibutan, sa pamamagitan ng isang mababa at isang naghihirap na lingkod niya kaysa isang maluwalhating hari? Okay? At pangalawang tanong, to whom has the arm of the Lord been revealed? Now, ano bang ibig sabihin dito? Alam niyo, sa Biblia, pag sinabing arm of the Lord, so, pero tanong ko muna, ang Diyos ba merong literal na kamay? Meron ba siyang kamay na makikita natin? Wala, di ba kapatid? Ang Diyos ay Espiritu. Pero pag binanggit na kamay ng Panginoon, ang tinutukoy dyan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yung kapangyarihan niya. Kanino raw ipinahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Alam niyo kung kanino pinahayag? Yon ay pinahayag sa mga mananampalataya sa mensahe ng krus. No, ang mensahe ng krus. Alam niyo ba na noong unang ipinangaral ang mabuting balita na si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay na muli, maraming mga tao na hindi naniniwala. Ang mga Hudyo, hindi sila agad naniwala. Hindi sila agad naniniwala doon. No? Dahil, sabi sa 1 Corinthians, babasahin ko lang po sa inyo, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, no? At verses 22 to 24. Sabi rito, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa ating mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. No? Ano ibig sabihin nun? Sa ating mga sumasampalataya, ang mensahe ng krus ay nagpapahiwatig o nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Bakit mga kapatid? Dahil nung tayo ay sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhay na muli, at tinanggap natin ang Panginoon, binago ng Diyos ang buhay natin. Amen? So, sino sa inyo ang nagbago ang buhay niyo dahil tinanggap niyo si Jesus sa inyong puso? Nasa kamay. Hindi ho ba yun ay nagpapahiwatig o nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos? Kaya sabi rito sa verse 22, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinangaral namin si Kristo'y ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga taong tinawag ng Diyos paging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Okay? Bakit hindi makapaniwala ang mga Hudyo na sa mensahe na ang tagapagligtas ay mamamatay sa krus? Bakit hindi sila maniwala doon? Dahil para sa kanila,
Pag ikaw'y tagapagligtas, hindi ka pwedeng mamatay. Di ba? Mamatay, amen? Hindi ka dapat matalo. No? Maring sabihin nyo, pastor, hindi ba sila, nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli, hindi ba sila naniniwala ron? Hindi rin. Bakit? Kung naalala ninyo, nung nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, ang pinakalat na balita ng mga pinuno ng mga Hudyo noon ay kinuha ng mga alagad yung kanyang bangkay. Amen? No? Kaya para sa mga Hudyo talagang sabi nga dito, kahangalan. No? Yung mensahe ng krus. Sa mga Griego naman, yung mga Griego kasi mapatid, sila yung mahilig silang mag-aral. So kailangan naintindihan nila. Kailangan maunawaan nila bago nila matanggap yung isang mensahe. No? Hindi nila matanggap yung mensahe ng krus. Bakit? Para sa kanila, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan na tayo ay nililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng isang kamatayan. Amen. Hindi nila maintindihan yun. So, kanino pinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Doon sa sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos, at siya ang ating tagapagligtas, kaya siya namatay sa krus. Amen, mga kapatid? Amen. No? Sa kanila, mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Now, magmula verse 2, makikita natin dito ang malinaw na pagsasalarawan ng lingkod ng Panginoon na naghirap. No? These are clear descriptions of the suffering servant. Sabi sa verse 2, sabi dyan, he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. Okay, ulitin ko, ang tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesus. Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Nakasabi rito, siya daw ay lumaki na parang isang maliit na usbong na halaman. No? Para siyang ugat na nagmula sa tuyong lupa. Now, alam nyo, para sa akin, yun ay nagsasalarawan yung paglaki ng ating Panginoong Jesus. Yun ay nagsasalarawan na si Jesus ay lumaki na katulad ng sinumang ordinaryong tao. Di ba ang ating Panginoong Jesus, siya ay isinilang bilang sanggol? No? Naging bata siya, naging binata siya, at naging matured na tao siya. Lumaki siya katulad ng paglaki ng sinuman. Jesus grew up just like any ordinary man. At sabi rito, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lagitan siya. Right? Now, ibig sabihin, ang itsura ng Panginoon ay ordinaryo din. Maaaring yung mga nakikita nating larawan ng Panginoong Jesus sa mga pelikula o kaya sa mga larawan, maaaring hindi gano'n talagang yung itsura ng Panginoon. Maaaring pinaganda na yun. No? So, siguro tanong sa aking pastor, ano bang itsura ni Lord? Meron akong nalaman, matagal na to, na meron doon isang nung siya'y bata pa, isang babae at age 8, siya ay nagkaroon ng mga pangitain tungkol kay Jesus. At ang ginawa niya, pinaint niya yung larawan na nakita niya. At ito ang kanyang nakita. Nabalitaan niyo ba yung kapatid? Ako ang nabasa niya. Ang pangalan ng babaeng yon si Akiane
Kramaric. Yan. Hindi ko alam kung anong kanyang nationality. Pero yan yung nakita niyang itsura ng Panginoon at pinihint niya. No? Sa tingin nyo, ordinaryo lang ang mukha ng Panginoon? Ordinaryo lang? No? Ordinaryo lang, di ba kapatid? No? Hindi katulad ng ibang nakikita natin na medyo bland, medyo bland yung kanyang buhok, no? Yan yung nakita niya. Now, hindi ko naman sinasabi na yan na talaga ang itsura niya, pero according sa babaeng yan ang nakita niyang itsura ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, Praise. Okay, ito na muna. Hindi yung itsura ni Lord ang nakaakit sa tao, kundi yung otoridad sa kanyang salita. At yung katangian na nakita sa kanya na kakaiba. Na talagang makikita sa kanya ang pagiging maka-Diyos, katulad ng Diyos. Yun ang nakaakit sa mga tao. Hindi sa itsura niya. So, that is His humanity. Yun ang kanyang pagiging tao. Yung tinutukoy sa mga talatang ito. At alam natin yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, His incarnation showed His humility. Yung kanyang pagkakatawang tao ay nagpakita ng kanyang kababaan. Katulad ng sinabi sa Philippians chapter 2, verses 7 to 8. Babasahin ko lang sa Tagalog. Ang sabi rito, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Amen? Tinutukoy doon ang ating Panginoong Hesus. Na bagamat siya Diyos, hindi niya, sabi dito, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. At namuhay siya na isang alipin. Naging katulad nating mga tao. Okay? Pangalawa, basahin natin ang verse 3. Sa Isaiah chapter 53. Sabi diyan, actually itong mga tinutukoy dito, I believe nangyari, lalo natin itong makikita doon sa yung passion ng ating Panginoong Hesus. Pero kahit sa kanyang nagsisimula parang siya ng kanyang public ministry, makikita na natin yan. Ano yun? Sabi diyan, He was despised by men, and like one from whom people hide their faces, He was despised and we esteemed Him not. Sabi sa verse 3. Hinawak siya ng mga tao at itinakwil. Hinawak siya ng mga tao at itinakwil. Ano yung sabihin nun? Siya ay kinamuhian ng mga tao at hindi siya pinahalagahan ng mga tao. No? Di ba nung siya ay nasa krus, ano sabi ng mga tao sa kanya? Babasa natin sa Mark chapter 15, sa verses 29 to 30. Tingnan niyo yung paghamak na ginawa sa kanya. Sabi ng mga tao, nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo? At muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. So, talaga kung ano yung mga sinasabi ng tao sa kanya.
na yung mga nakita sa kanya na siya nakabayubay sa krus. Hindi lang siya kinamuhian, pero siya ay itinakwil ng mga tao. He was rejected by men. Sabi doon sa Isaiah chapter 53. Kanina nakita natin yung isang eksena na nung ang Panginoon ay iniharap kay Pilato. Kaugalian daw na pipili yung mga tao kung sino ang kanilang gustong palayain. No? So, merong isang bilanggo, isang kriminal na nilabas. Ang pangalan niya ay Barabas. No? At sabi ni Pilato, sino sa dalawang ito ang gusto nyong palayain? At sabi ng mga tao, si Barabas. At sabi ni Pilato, ano ang gagawin ko kay Jesus na inyong Mesyas? Ano sabi ng mga tao? Ipako siya sa krus. He was rejected. Mabasa natin sa Matthew chapter 27 verses 21 to 22. Hindi na natin titingnan for lack of time. Pero alam niyo, talagang kahit mismo sa bayan ng Panginoon sa Nazareth, hindi siya tinatanggap ng mga tao. No? Nung siya ay nasa isang sinagoga, mabasa natin sa Luke chapter 4, binasa niya yung aklat ni Propeta Isaias na isang hula patungkol sa Mesyas. At sabi ng Panginoon, ang kasulatang ito ay natupad ngayon. Parang sinasabi niya, ako yung Mesyas. Naggalit yung mga tao sa kanya. Siya ay pinalabas at siya ay itinaboy hanggang makarating dun sa dulo ng isang cliff. Gusto siyang ihulog. Pero ang ginawa ng Panginoon, lumakad lang siya sa gitna ng mga taong yun. Nasabi sa kanya, sa salita ng Diyos, dumating siya sa kanya, no? Sa kanyang mga kababayan, pero siya ay hindi nila tinanggap. Babasa natin si John chapter 1 verse 11. Ano pa? Actually, yung binabasa ko po, yan po ay tumutukoy naman sa humiliation o yung pagpapahiya sa ating Panginoong Jesus. Ano pa? Mababasa natin dito sa verse 3. He is a man of sorrows and familiar with suffering. Alam niyo, maganda po yung titulo ng ating Panginoon na yan. Nagdanas siya ng sakit at hirap. He is a man of sorrows. Pag sinabing sorrow, kalungkutan, sadness, mental pain. No? At isang magandang halimbawa niyan, kung ang ating Panginoon Jesus ay nandun na sa hardin, at alam niyang malapit na siyang hulihin at pahirapan. Ang sabi sa Matthew chapter 26, sa verse 37 to 38. Basahin ko na lang po. Ang sabi dito, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban at sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tikip ng hapis na halos ikamatay ko. Mga kapatid, naranasan ng Panginoon yung matinding hapis hapis at kalungkutan. He was deeply troubled. Kaya mga kapatid, kung naranasan natin yan, yung isa dahil sa mga problema, masyado tayong maaaring sa kawalan, no? Ng isang mahal sa buhay o sa anumang pangyayari, tayo ay sobrang nalulungkot. Amen? Tayo ay masyadong nababahala, naunawaan niya ng ating Panginoon. Kasi naranasan niya ng ating Panginoon. Amen, kapatid?
At he is a man, sabi yan, a man familiar with suffering. Siya ay dumanas ng hirap. Ng hirap. Suffering. Hindi ko na po, kung meron sana akong panahon, pwede kong banggitin isa-isa kung ano yung paghihirap na dinanas ng ating Panginoon pagmula doon sa hardin hanggang doon sa krus. Pero napakatindi ang hirap na dinanas ng ating Panginoon. Siya ay naghirap na para siya ay pinahirapan na para siya isang kriminal. At alam natin na si Jesus ay namatay sa paraan kung paano pinapatay yung mga kriminal noong panahon niya. Ang pagkapako sa krus ay kahatulan sa isang kriminal. Matindi. Kung mapapanood niyo, sabi ko, mapapanood niyo yung Passion of the Christ na kita ito. Now, tingnan natin yung verse 4. Tingnan natin yung heavy burden. Tingnan natin yung mabigat na dinala na pasanin ng ating Panginoon Jesus. Nasabi rin, surely He took up our infirmities. He took up our infirmities. Tinis niya ang hirap na tayo dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. No? Ang infirmity, mga kapatid, yan ay may kinalaman sa sakit. No? Yung mga disease or sickness. Kaya yun ay dinala ng ating Panginoong Jesus na sa krus. No? Meron pong tatlong bagay na kailangan makita natin na dinala ng ating Panginoon. Una, dinala niya ang ating mga karamdaman. Amen? Pangalawa, dinala niya, sabi rin, He carried our sorrows. Dinala niya yung ating mga kirot, yung ating mga kapigatian. Dahil ibig sabihin ng sorrow ay spiritual and emotional pain. Spiritual at emosyonal na kirot o kaya masakit. Dinala yun ng ating Panginoon. At pangatlo, mga kapatid, dinala niya ang ating mga kasalanan. He bore, sabi yan, and the Lord, sa verse 6, medyo nalagpaw tayo sa verse 6, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. No? Inibig ni Yahweh na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Sabi sa verse 12, for He bore the sin or iniquities of many. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Mga kapatid, kaya dinala ng Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan Ang tawag po doon ay substitutionary atonement. No? Dapat, dahil tayo ang nagkasala, dapat tayo ang parusahan. Amen? No? Pero sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, inihandog niya ang kanyang anak na siya ang magdadala ng ating mga kasalanan para siya ang magdala o kaya siya makaranas ng kaparusahan ng ating kasalanan. At pag tayo magtitiwala sa Panginoon, tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? No? Pero magandang larawan yan sa lumang tipan, yung tinatawag na sin offering. Pero palagi ko wala na rin akong panahon para ipaliwanag yun. Pero doon sa lumang tipan, siguro may sila. Meron tinatawag na handog para sa kasalanan.
Ang isang taong naging aware siya sa kanyang kasalanan, ang gagawin niya, pag-aandog siya ng paring kamping o tupa, yung ordinaryong tao. At ang gagawin niya, ipapatong niya ang kanyang kamay doon sa tupa o handog na yun. Ibig sabihin, yung kanyang kasalanan ay mapupunta doon sa tupa o kamping o mga ayod. At ang gagawin ng saserdote, papatayin yung hayop na yun at yung kanyang dugo ay ikakalat sa altar. Yung tao na naghandog ay ituturing na malinis na at walang kasalanan. Amen? Pero yung tupa, yun, o yung kamping, yun ang sabihin natin, siya yung namatay dahil sa kasalanan. At yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus doon sa krus. So, sa verse 5, siguro ano ko na po ito, nababasahin ko na lang, hindi ko na ipapaliwanag dahil wala na akong oras. Ito ang hardship o yung paghihirap na dinanas ng ating Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating makasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So kita niyo mga kapatid, siya ay nasugatan, siya ay binugbog, siya ay pinahirapan, at siya ay hinampas. Yun yung suffering. Yun yung hardship na tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Pero, ito gusto makita natin, yung comprehensive result ng kanyang paghihirap. Ito yung malawakang resulta ng kanyang paghihirap. Ano yun? Sabi sa verse 5, the punishment brought us peace. The punishment, makukompleta rin ko, the punishment that brought us peace was upon Him. Ibig sabihin, yung pagtanggap ng Panginoon ng parusa na bunga ng ating mga kasalanan, yun ay nagdulot ng kapayapaan sa atin. Amen? At pag sinabing kapayapaan, malawak po yan. In the Old Testament, ang ginamit na salita ay shalom. Na ibig sabihin ay pagpapanumbalik ng relasyon sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, sa kalikasan. Oh? Ibig sabihin ng shalom o peace ay completeness, kabuuan, welfare, kapakanan, and health, kalusugan. At yung kapayapaan na yan ay bunga na pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Sabi sa verse 11, by His knowledge, my righteous servant will justify many. Pwede basahin niyo na lang po yung Romans chapter 5 verse 1. Pero gusto ko na sabihin, ang may dulot ng kamatayan ng Panginoon Jesus sa krus ay kapayapaan. At kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos. Isa po yun. We have peace with God. Kung dati tayo kaaway ng Diyos, ngayon tayo ay kaibigan na ng Diyos. At higit pa rin, tayo ay anak ng Diyos. Amen? At pangalawa, ang resulta ng paghihirap ng Panginoon ay nagdulot ng kagalingan. Healing. Dahil nasabi sa verse 5, by His wounds, we are healed. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng healing ay restoring to normal. Ibabalik sa dating kalagayan. At ang healing na yan ay hindi lang pisikal. Naniniwala ko yan ay malawakan din. Kagalingan ng ating kaluluwa, kagalingan ng ating espiritu, kagalingan ng ating puso, kagalingan ng ating kaisipan, kagalingan ng ating katawan. Amen? Yan ang mararanasan natin kapag tayo ay manampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Kapayapaan at kagalingan. Nakapaloob na po dyan yung kaligtasan.
At gusto kong muling ipaalala sa ating lahat, si Jesus ay hindi na natiling patay. Amen. Siya ay nabuhay na muli. Amen, kapatid? Amen. Siya ay nabuhay na muli. Yan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At siya ay namatay, siya ay nabuhay na muli. At yan ang ebanghelyo, yan ang mabuting balita na kailangan din nating ibahagi sa iba. So anong gagawin natin sa mensahe na ito? Tatanggapin ba natin o tatanggihan natin? Anong gagawin natin kay Jesus? Sasampalataya ba tayo sa Kanya at tatanggapin siya bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon? O hanggang ngayon ay tatanggihan pa rin natin siya? At kung tayo tumanggap na kay Jesus, anong gagawin natin sa mensahe ng kaligtasan? Ito ay ating ibahagi sa iba. Amen? Tayo po natin manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na binigyan niyo sa akin upang may paliwanag kung ano po ang nangyayari doon sa krus at kung ano ang naging bunga nito sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin kayang bayaran ang iyong ginawa para sa amin. Pero, pwede kaming mamuhay para sa inyo bilang pagtanaw namin sa inyong pagliligtas sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mensahe ng inyong kamatayan, muling pagkabuhay, ang iyong mabuting balita ay maibahagi rin namin sa iba. Puspusin niyo po kami ng Banal na Espiritu upang magawa namin ito. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.